Hello guys! Welcome back to my channel. Andito pala tayo ngayon sa Valencia, Bukidnon. Pero bago ko ipakita sa inyo yung mga pupuntahan natin, pakita ko muna sa inyo yung naging journey natin from Manila to Bukidnon via Davao. So since sa Valencia, Bukidnon tayo pupunta, dumaan tayo sa Davao instead of CDO or Cagayan de Oro. So maybe you can consider this as an alternative kung balak nyo pumunta rito sa Bukidnon. So mamaya i-explain ko sa inyo yung ating naging journey, pati na rin yung mga nagastos natin from Manila to Davao and Davao to Bukidnon. So yun nga guys, kanina ang aga natin sa airport, like 3 a.m. nandun na tayo. So ang flight pala natin is via Cebu Pacific. Flight to Davao, departure time is 5:45 a.m. So nasa airport na tayo ng mga 3 a.m. nakapag-online check-in na rin tayo at saka nakapag-book na rin ako ng seat para at least hindi na masyado matagalan sa check-in. At buti na lang guys, ginawa ko yon kasi sobrang daming tao kanina sa airport. Like, papakita ko sa inyo yung situation. So, nung nakalapag naman tayo ng Davao, so we took a cab or taxi from the airport going to Eco Land Bus Terminal. So, doon makakasakay tayo ng bus going to Cagayan de Oro. So, yun yung ating sasakyan. Pumasok na ako guys dito sa room kasi ang daming dumadaan na sasakyan. Tapos, yung kasada dito sa hotel is paahon. So, lahat ng dumadaan sa sasakyan, grabe yung throttle nila, full throttle talaga, kaya sobrang ingay. Sana nga makatulog tayo na mahimbing mamaya. Anyway, going back sa sinasabi ko kanina, from Davao International Airport, we took a cab papunta ng Ecoland Terminal. So sa Ecoland Bus Terminal, dito tayo sasakay ng bus. If you're going to Bukidnon, if you're going to Cotabato and other parts of Mindanao, andito yung mga bus na pupunta sa different places, okay? In Mindanao, sa Ecoland Terminal. So dahil tayo pupunta ng Bukidnon, ang sasakyan natin is Cagayan de Oro. Pagdating ko ng Ecoland Bus Terminal sa Davao, hindi kaagad ako sumakay ng bus. Ang una kong ginawa, kasi syempre sobrang gutom na tayo, 3 a.m. pa lang naiya na tayo, naghanap ako ng karinderya and I found this gem sa loob ng terminal. So, ilalagay ko na lang sa screen yung pangalan ng karinderya nila. Guys, they serve very, very good tuna kinilaw or kinilaw na tuna. Grabe, 60 pesos lang. Ang laki, medyo malaki. I think pwedeng for sharing yung bowl na yon. Hindi naman siya sobrang laki guys pero para sa akin lang naman. Good for sharing yung serving size nung kinilaw na tuna na yon. And sobrang mura pa, 60 pesos. And then, i-pair mo na lang siya with rice or soft drinks, it's good to go na. Pero, hindi ko ina-advise na kumain kayo nito kung sensitive yung tiyan nyo, ha? Yung classic na tuna is 60 pesos and then yung special is 100 pesos. Bagay kayo yan. And that's how I got here in Valencia. So tomorrow, ang agenda natin is maakyat natin yung Musuan Peak, makavisit sa Lake Apo, makakuha tayo ng mga drone shots doon. Also, makapag-relax dun sa RR Spring Resort. So try natin mag-swimming kung may time. And then, try natin yung mga sikat na street foods dito sa Valencia, Bukidnon. So ito ang view natin dito sa ating hotel. Ganda, kitang-kita yung Musuan Peak.
Ito, meron tayong dalawang maliit na beds. Ang nabuko kasi is twin beds. Mamaya kasing gabi, baka dito matulog yung kapatid ko kasi maaga yung trip natin sa Muswan Peak tomorrow morning. So, yung wall parang hindi siya ganun kalinis. Meron naman tayong television dito and mirror, pero hindi ko pa nasusubukan yung television. Maya-maya siguro. Another mirror. May air conditioning naman guys, pero parang hindi siya masyado lumalamig. Toilet check. So okay, may hot shower, pero hindi pa natin natatry. Sige. Yung sink, ito ang naabutan natin guys. Paano ba yan? Then, anong gagawin natin dyan guys? Ang dumi ng sink natin. Hindi ako gumawa niyan, nakakarating ko. Kakapasok lang natin guys ha. Tapos wala din tayong bidet. Nako, pahirapan tayo maglinis nito. Hindi naman tayo nag-expect na ganun yung quality ng room na makukuha natin. Hindi man tayo maarte sa room, okay as long as it's functioning. Pero kung i-rate ko to from 1 to 10, I would rate it, magiging generous na ako dito ha. 4? Kasi maganda yung view sa labas. So, it's my first time riding a Motorella. So, konting trivia ulit guys ha. Yung sinakay natin kanina, tawag doon Motorella. So, ang tsura niya parang tuk-tuk. So, yun yung parang pinaka number one na mode of transport dito sa Valencia, Bukidnon. Nakita ko nga na sa Davao, ang dami rin ganun eh. Yun nga, na-share ko sa inyo yung kanina yung sa Motorella. Kasi parang, alam mo yun, parang feeling ko foreigner ako sa sarili kong bansa. Dahil first time ko siyang tinry. And then, yung huli kong sakay ng ganun, or parang pinsan niya, is yung tuk-tuk sa Thailand pa. So, diba, parang nakakahiya naman para sa akin. Na hindi ko alam kung ano tawag doon, hindi ko alam kung para saan siya, kung hanggang saan, hanggang saan yung destination niya, yung mga ganun lang. Realization ko lang. Ang hirap maging foreigner sa sarili mong bansa. So if I were you, before kang magplano na bumisita elsewhere, gamitin yung passport mo, bisita ka muna rito. Bisita ka muna sa mga kapitbahay na provinces, di ba? Then, saka mo sabihin na, or saka mo i-aspire na magamit ang passport mo. Hindi ko naman sasabing na wag ka muna mag-dream na mag-abroad agad. Pero, try mo muna sa sarili nating country. Kasi dami ditong place na pwedeng bisitahin.